sa buhay mo. Kaginhawaan ay iyong matatamo. Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa Kanya mo lang ilagak ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilagak ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, Lumapit ka. Sa Kanya mo lang ilagak ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilagak ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Sa Kanya mo lang ito Humigo ka man, aking kaibigan. Takbo ng buhay mo ay may kahirapan. Mayroong isang nagmamahal sa'yo. Ilapit mo lamang ang puso mo. huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang kalungkutang nadarama may lunas pa. Liwanag ay sisikatin sa buhay mo. Kaginhawaan ay iyong matatamo. Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan.
din sa buhay mo. Kaginhawaan ay iyong matatamo. Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa Kanya mo lang ilaga ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilaga ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, Lumapit ka sa Kanya mo lang. Okay, magandang gabi po sa kanilang lahat. Okay? And siguro magtataka po kayo, no? Medyo bagong haircut po ako. Sa tingin niyo po, bagay po ba ang gupit? Sobrang init, kaya kailangan po pagupit po tayo at medyo mapresko. Okay? And this time po, gusto po natin munang batiin itong mga nauna, no? Na ano pa lamang po quarter andi dito na po kasi sinisikap po natin quarter pa lang. Buksan na po itong ating computer. At sa mga nauna po, si Flor Talastas, Janice Oy, welcome. Si Christine Atienza, welcome po. Si Francis Apon, good evening po Bishop. Good evening Francis. Ganon din si Pastor Bear, kapatid ko po sa Davao. Andyan po kayo. Good evening. And siyempre si Rosel Angel Picayco. Mahirap ng pangalan ito basahin kasi siguro baliktad mo anak ano. Good evening Bishop. Si Kimberly Arinas Arellano. Good evening po Bishop Bien. Pastor Winnie watching. Okay, Don Arellano. Peace Jean Osorio. Si Rochelle Patrimonio Gabriel. Good evening po Bishop. Okay, good evening. Jana Faustino. Crystal Magsaysay, mga taga dito po to sa Peace Gen, Paranaque. Kimberly Ann Arinas, okay, kanina po yan. MG Lai Gonzaga is watching with you. Thank you. Angeli Pilahio watching with you. Welcome. Si Paulo Ernel Reyes is welcome. Paulo Apolinario Velasco, welcome with you then. Apolinario Francis Santos II, okay, is watching with you. Thank you. Welcome Francis. At Flor Talastas, welcome Tita Flor. Si Karina Hinares Berganti, welcome po Sister Karina. Siyempre si Ate Gloria Cunanan, welcome Ate Glo. Ate Adela Belmonte, okay, mga suki po natin yung John Ripilais is watching, welcome. Annabel Bustarda, mga taga dito po sa atin, welcome. Of course, si Mr. Fortunato Rios, okay, welcome. Ang aking pong kapatid na talagang malapit sa puso, kababata, si Pilar Alombre Salazar, welcome. Si Edwin Cano Potot, welcome din sa inyong pagkukuno. Patricia Blanca Manlangit Go, welcome.
She Avillanosa, welcome po She. And Helen Velasco, Jonathan Sanchez, welcome Jonathan. Helen Valeroso Estabilio, welcome Helen. Cristel Magsaysay at mga ilan pa niya kasama. Si Rinaldo Capilas is watching with us, welcome. Linel Bulalin Cortes, welcome po. Si Didoy Mia ng Lipa, welcome. RB Baron and Prel Joyce, okay, welcome. Si Caroger, welcome Caroger. Si RJ Mondihar Abad, welcome to you. Si Sister Del Rodila, welcome. Jennifer Gordon, welcome. Imarin Remoto Sales, welcome po, Iman. And si May Montilto, welcome with you. Of course, Arnold Hangkorda. Ito po si Arnold, yung po ang may kagagawa ng aking buhok. Okay? Ngayong gabi, siya po ang naggupit sa akin. Ayun po. And syempre, Josephine Hermanson from USA ito. Welcome, Josephine. And si Jimalin Oy ng Abu Dhabi, welcome. Ninita Donsal, atin po yung primary, welcome. Si Carl Lopez Rosel, welcome. Okay. At si Joel Haberina Tango, ito po ay nasa Abu Dhabi, welcome. Ating pong pastor ng Abu Dhabi, Risti Tolentino, welcome. Si Rosana Tango, ito po yung asawa ni Joel, sa ating po yan, welcome. Si Ed Amusia, of course, welcome Ed. Si Den Carag, yung ating magiging attorney, welcome. Nora Alcaraz, Nora, welcome. Renale Lopez, okay, welcome po. Si Rai Rai, welcome. Conchita Miloren, Nanay Conching, welcome. Okay. Juanita Igalin, okay, from Brooks, Canada, welcome. Sister Juanita. Sam Hidalgo Sanchez from Las Piñas, welcome. Of course, si Timothy, andyan dyan po, nakantabay sa akin. Aljon, natin pong manager ng McDonald, welcome. 4 daw po sila nanonood. Steven Samar Puson, welcome po. Okay? And si Mary Jane Francisco, welcome. Si Jesse Hilardo, ang ating pong pastor, network leader ng Bikutan, welcome po. At of course, si Albina Doña Pipito, welcome. Jimmy Gaelan, mga leader po natin to. Si Amy Harris, welcome po. Nikki Sahol, welcome po. Si Arci Virgo Bantayaon, welcome. Jojo Ponciano, welcome po. Elizabeth Pernicol, welcome. Jubin Gotang, okay. And Maria Benisa, Manuel Atienza, and Ana Lili Makiling Pausto, welcome. AG Sim, welcome. Pauline Punsalan, welcome. Maritis Castillo, welcome. Joyce Ancorda, welcome po. Jonalyn Araninigo is welcome din. And Jessica Macho, okay? Sabi niya, Pugi ni Bishop, good evening po. Thank you. Okay? And Kate Rosal, okay, is watching, welcome. Siyempre, nanonood po yung aking darling, Winnie, is watching, welcome. Naku, itong aking pong teacher na dito ko nakita ko, Pastor Celestino Elmido, okay, from Binyan, Pastor Liling, welcome. Ana Lili Makiling, welcome. Anabel Bustardo, welcome, okay. So, okay, so, hallelujah. Marlene Valenzuela Palado, welcome. Okay, Roda, welcome. Lilian Landong, welcome. And Angelica Makirang, kayo, Kumayas, welcome. And Reyna Villanante Laureano, welcome po. And sa mga iba po, AG Bognot, at saka sa iba po, di ko na po kayo may isa-isa, madami na po ito, almost 100 na po. So, welcome po sa inyong lahat. Nakakataba po ng puso na andyan po kayo, nakaantabay lagi. Mike Morano, this man is our pastor to be, and he is a pure Canadian. Mike, welcome, but sorry, we cannot speak the fluent English tonight, because most of our friends here are Tagalog people. So, we will minister to the Tagalog people, okay? During our international mentoring,
I always speak English, but this time, Tagalog po kayo. Tagalog po kami ngayon dito. Okay? So, thank you. Danny Francisco, welcome. Arvin Pereira is watching. Welcome. Ngayon po, siguro alam niyo na po yung balita na may extend po ng May 15 po yung ating lockdown. So, pinasya ko pong balikan po natin yung ating mga pinag-aaralan nung una about emphasis po natin ng prayer. Okay? At maaaring matagal-tagal na tayo na nakakulong. Okay? Nakakulong. Ang iba sa atin nagputian na, nagtabaan na, pero may mga pinalad na mabubuksan na sila, makabalik na sila sa normal. Pero kami ay talagang tinuruan ko na mga tao na medyo magsanay na sila sa ganitong takbo ng buhay kasi nga, syempre, wala na tayong ibang magawa kundi talagang gawin na natin itong normal, new norm kung tawagin daw po nila itong mga sitwasyon ngayon. Now, ang topic ko po tungkol po sa mga nahihirapan. Iba po yung nahihirapan at pinahihirapan. Okay? Yung nahihirapan, ito po ay personal mong pananaw sa sitwasyon sa buhay. Wala naman nagpipersa sa iyo, wala ka namang ginagawang kasalanan sa iba. Pero yung ganitong sitwasyon na parang hindi mo matanggap, gusto mo na mag-swimming summer, pero hindi mo magawa, gusto mo mamasyal, di mo magawa, gusto mo mag-malling, di mo magawa, tapos, andun ka na sa loob ng bahay. Ang iba nga po ang reklamo sa akin Bishop, mas maganda sa kalsada kasi medyo mapresko yung bahay namin, maliit lang naman. Napakainit, kaya nahirapan talaga kami sa loob ng bahay. So, iba't ibang kahirapan yung kanilang pinagdadaanan sa buhay dahil po sa sitwasyon katulad nito. Okay? So, nahihirapan lang. Kasi pag pinahihirapan, ang ibig sabihin, maaaring mayroon kang nagawang kasalanan at sinisingil ka ngayon, or maaaring ikaw ay dinidisiplina bilang pagpapahirap sa iyo, ikaw ay pinakulong, pagpapahirap sa iyo. Tayo naman, wala naman po kundi nahihirapan lang tayo sa sitwasyon na mayroon tayo. Ngayon, ano po ang dapat natin gawin kung tayo po ay nahihirapan? Ngayon, ang sabi po sa Bible, ito po yung ating talata. Santiago 5:13. Santiago 5:13. Nahihirapan ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Ganda po, no? Nahihirapan ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. So, makikita po natin na kapag ang tao ay nahihirapan, may mga iba't ibang bahagi sa buhay natin na naaapektuhan. Okay? Siguro una yung ating pananalita nagbabago. Pag nayayamot na tayo, ang iba kung ano-ano ng mga pananalita ang binibitawan, kung sino-sino na ang mga sinisisi, kasama na rin doon ang ating mahal na Pangulo, kahit na wala naman talaga siyang kasalanan. Ayun po, kasi nga nahihirapan. Okay? Pag nahihirapan, mag-expect na tayo na mayroon mga lalabas sa bibig na hindi maganda. Dito mo ngayon makikita kung sino talaga ang totoong Kristiyano at hindi. Kaya nga, nung mga unang pag-aaral natin, tinalakay natin yung the attitude. Kasi mahalaga po ang attitude, paano mo tatanggapin ang mga sitwasyon na biglaan dumarating na hindi mo napaghandaan. Okay? Di mo napaghandaan. Ngayon, at pangalawa niya, naapektuhan yung ating isipan. Okay? Okay, pag nahihirapan na tayo, naapektuhan din po yung ating isip kasi kung ano-ano ang pumapasok. Tuloy, natatakot tayo pagka ini-entertain natin yung mga pumapasok sa ating mga isip. Kaya minabuti ko po sa gabing ito na kung paano natin i-manage ang ating isip kung tayo po ay natatakot. Okay? Natatakot. Okay? Sa buhay ko po, 2 beses na po ako nakaranas ng major operation. At alam niyo na po, pagka nakaranas ka ng major operation, mag-iisip ka talaga, baka hindi na ako makabalik sa bahay namin. Baka malagutan ako ng aking hininga. Okay? Lalo na kapag sinaksakan ka na ng general anesthesia, talagang flat tire ka nga, talagang para kang natulog na wala kang kamalay-malay. Bahala na, di ba? Pero bago mangyari yon, maraming papasok sa isip mo. So, ang mensaheng ito,
ating pong pag-aaralan, paano natin dadalhin ang ating isip sa tamang pananaw sa buhay kapag dumarating ang ganitong sitwasyon na tayo po ay nahihirapan. Isipin niya, ha? Ano kaya ang tamang pag-iisip? Kasi ikaw magkocontrol nun. Iyo yun eh. Okay? May kanya-kanya tayong isip. Di ko naman pwedeng pakialam niya yung iniisip mo. Okay? Babantayin ko lang kung ano lumalabas sa bibig mo. Bakit ito iniisip? Pero hindi ko kayang gamutin ang laman ng isip mo. Ikaw talaga. Meron kang binasa ako, tawa ko ng tawa, pinasa ko sa mga friend ko, tawa. Sabi niya, 2 buwan na raw na hindi naman tayo nagkakasakit. Siguro nga talaga mabisang gamot sa COVID-19 ay sardinas. Dahil nga po sa 2 buwan na puro sardinas nga ito kinakain. So, nagkagulo na yung mga friend ko at sabi na, hindi, sa palagay ko hindi lang yung sardinas eh. Yung mommy noodle na beef and flavor, yun siguro ang naging gamot ng COVID-19. Kung ano na pumapasok po sa isip. Pero ito po ang payo sa Biblia, no? Philippians 4:6-9. Sabi po rito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingiin ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So, sabi nito, huwag kang mabalisa sa anumang mga bagay. So, ang ibig sabihin nito, huwag mo daw i-entertain yung mga na nakikita mo, naririnig mo, mga bali-balita kasi baka maapektuhan ka. Okay? Maapektuhan ka, magkaroon ka ng kabalisahan o ma-stress ka ba sa buhay mo. Okay. Naalala ko yung sinabi ng mga psychiatrist. Sabi ng mga psychiatrist, yung mga alalahanin daw natin sa buhay na kinakatakutan natin na minsan di tayo makatulog, na-stress tayo, ang posible lang dumating sa buhay mo niyan ay 5 to 10%. Ang 90% daw talaga, hindi naman daw talaga dumarating yan sa buhay natin. Kaya lang, kapag ini-entertain mo, lalong balik-balik yon at pag bumabalik-balik yon, tinatakot mo ang iyong sarili. Kaya nga po, malaki ang nagagawa kapag kayo po ay talagang nakakapit lagi sa panalangin. Napakagaling magbura ng mga pangit na kaisipan ng panalangin. Pero sabi nga sa Bible, huwag mabalisa. Okay? Huwag mabalisa sa anumang bagay na nakikita. So, kailangan ng isip mo, tuturuan mo. Ngayon, nasabi po sa 7, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso sa pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Okay? So, okay. Sabi dito sa huwag mabalisa, sa halip, dalhin ang lahat ng pangangailangan natin sa panalangin na may pasasalamat. Yung po una, dalhin mo sa Panginoon lahat ng inyong mga kailangan sa panalangin na may pasasalamat. So, sabi nga, why worry if we can pray? Why worry if you can pray? So makatuwid, bakit ka mag-aalala? Kung kaya mo naman mag-pray, di mag-pray ka. Okay? Yun lang po ang susi dyan. Tapos dito po, kapag daw nag-pray ka na siyempre, nandoon na yung ikaw ay nahihirapan. Pag nag-pray ka raw, sabi rito, ang kapayapaan ng Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. So, ibig sabihin, kapag daw nahihirapan sa buhay, tama na ilagay ang isip sa Lord at hingiin ang tulong ng Panginoon sa panalangin at ang sabi, ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa puso at isip. Sa makatuwid, malinaw na mayroon nagagawa ang panalangin. Sabi nga, pag ikaw daw ay nananalangin, napapaabot mo sa Diyos kung ano man ang nais mo. At ang maganda nito, nare-release ka sa laman ng isip mo at takot mo na ilalabas mo. Kita mo na ilalabas mo. Bakit? Kasi pag nilabas mo yan sa tao, kahit asawa mo, pagka nagkamali ka, di niya nagustuhan. Lalo na kapag markado ka na ng mister mo, sasabihin niya sa'yo, andyan ka na naman, paulit-ulit, parang sila kaplaka, ganun. So, sa halip na ma-appease ka, sa halip na ma-comfort ka,
ay nakondem ka pa ngayon. So, tatahimik ka na lang. Kaya sabi ko sa inyo, mas maganda kay Lord magsumbong eh. Pag magsumbong ka kay Lord, iba talaga ang magiging resulta ng buhay. Okay? Iba talaga magiging resulta ng buhay. Ngayon, dito mga kapatid ha, kapag doon nahihirapan sa buhay, dapat tama ang ilagay sa isip. Okay? Alam niyo, isa pa rin to. Hindi naman ibang tao maglalagay sa isip mo eh. Tatanggapin lang yun pag tinanggap mo. Kaya nga dapat, maingat ka sa mga kaibigan mo. Ako, pagka mga negative na tao, palapit pa lang, marami na akong dahilan eh. Kasi alam ko puro basurang ikakarga sa akin eh. Kaya itong mga chismosa, mahilig sa chismos, mahilig sa chismos, tuwag-tuwa siya, pero hindi niya alam, kinakargahan siya lahat ng mga basura. Lahat ng mga pangit. Huwag po natin gawin ang ating puso na basurahan. Okay? Huwag po. Kasi baka yung kaaway niya, di mo alam, in-entertain mo, magiging kaaway mo na rin. Yung mga kinaiinisan niyang tao, magiging kinakainisan mo na rin. Bantayan niyo po yung inyong isip, okay? Ang ganda po ng payo ng Biblia tungkol po sa isipan ng tao. Bakit? Kasi ang isip ng tao dapat yan inaalagaan. Okay? Inaalagaan. Okay? Paano alagaan? Kargahan mo ng mga tamang informasyon. Kargahan mo ng mga mabubuting balita. Ito, nararamdaman ko po, habang nakikinig po kayo sa akin, mayroon talaga kayong makukuhang aral dito. Ano bang naidulot sa iyo na maganda doon sa mga kapatid, sa mga kaibigan, mga kamag-anak na puro problema ang ikinakarga sa iyo? Meron ba? Yung paninira, yung baho ng kapwa, mayroon bang naidudulot sa iyo na maganda? Di ba wala? Pero pakinggan mo, makinig ka sa mga magagandang balita. Di ba pagkatapos mo, magsimba ka lang eh. Nakapagdasal ka lang eh. Di ba pagkatapos mo, magaan ang iyong kalooban. Mapresko ang iyong kaisipan. Madalas po, for almost 40 years na ako po'y nagpapastor, ang laging nirereklamo ng tao, sino ba nagsabi kay Bishop tungkol sa problema ko, kay Pastor Bien tungkol sa problema ko? Bakit naman niya ako pinapatamaan sa pulpito? Bakit naman kinikwento niya ang buhay ko? Di man niya binanggit ang pangalan ko, pero alam ko akong pinag-uusapan niya. Oy, sir, wala po akong alam sa buhay mo. Hindi nga kita kilala eh. Pasalamat ka kung ang mensaheng ito ay ikaw ang tinuturo dahil parang Diyos na rin ang nagsasalita para sa iyo. Nang ibig sabihin, magbagong buhay ka na. Sundin mo na ito. Okay? Pakinggan mo na to. Kasi para talaga sa iyo ito. Tingnan mo ha. Ano po ang sabi sa Bible? Okay? Sa verse 8, Philippians 4 verse 8, kung paano nakakatulong ang mga magagandang salita. Ano po sabi sa Biblia po, Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat ang maging laman ng iyong isip ay mga bagay na karapat-dapat. Sabi niya, dapat ang maging laman ng iyong isip ay mga bagay na karapat-dapat. Kapuri-puri. Mga bagay na totoo. Okay? Marami pong ibabato sa iyo ng mga bagay na hindi naman totoo. Dapat labanan mo yun. Mga bagay na totoo. Okay? Kaya ako, minsan, naikwento ko nga kanina sa primary 12, ang aking password, ituro ko sa password ko, Password lang sa computer. Okay. Noon pa, 15 years ago, lagi nang nilalagay ko, lagi na sa 20 years ago na nilalagay ko lagi sa aking computer, mayaman. Pag anong password mo, mayaman. Lagi. Di maayos ang buhay ko noon. Di pa naman nagpipray pa lang kami, bless kami ni Lord. Pero lahat ng mga mabubuting, yun ang nilagay ko, mayaman. Tapos kinakausap ko ang sarili ko, gwapo ako. Diba? Gwapo ako. Wala naman ibang maniniwala sa'yo kung hindi sa'yo. Bakit mo nasabing gwapo ka? Yung sabi na nanay ko, gwapo ako eh. Gwapo ako, malakas ako. Yan. Binigyan ako ng Diyos ng karunungan. Mapagmahal ako sa tao. Ayaw ko ng kaaway. Yun ang kinukonfess ko lagi. Bibigyan ako ng Diyos na maraming pera, bibigyan ako ng Diyos ng magandang sasakyan, pagpapalain niya ang mga anak ko, ibibless niya kami, bibigyan ako ng Diyos ng mga gwapong anak. Lahat yun, kinonfess ko lang eh. Talagang inano ko. At nilagay ko sa isip ko, abay, di mo akalain, lahat pala ng mga mabubuting bagay na bukang bibig mo, dumarating. Subukan nyo ngayon. Sumigaw kayo, mahabang taon pa, maraming taon pa akong mabubuhay, isigaw mo. Kahit na sinabi ng doktor, 6 na taon ka na lang, 6 na buwan ka lang mabubuhay. Hindi!
Mahabang taon pa ako mabubuhay. O sige mo, malakas ako. Maganda ako. Guwapo ako. Yun. Mayaman ako. Ayan. Ang mga anak ko, mga magaganda at guwapo. Ayun. Oh, yan po ang dapat. Hindi. Sabi niya, pangit talaga ako. Hirap na hirap ako. Wala akong pera. Magugutom kami. Baka nga may virus na ako. Patay kang bata ka. Yung tang mo, very powerful yan. Ha? Ingat ka. Dapat yung isip mo, linisin mo. Puro pagdududa, ang laman ng utak mo. Ayusin mo yung utak mong yan, ha? Linisin mo. Okay? Masyadong marumi yan. Hindi yan maganda. Okay? Sabi dito, anumang bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Okay? Kagalang-galang. Okay? Yan ang ilagay ninyo sa inyong isipan. Ha? Yan ang ilagay ninyo sa inyong isipan. Be a channel, a blessing to others. You know, sa present po, nasa, ako po yung head ng moral ascendancy ng city government ng Pasay. Mayroon po akong opisina, maliit na opisina sa Office of the Mayor. At meron po akong 7 konsultant na kasama. At bilang pong head ng Moral Ascendancy Program, ako po ay walang gaanong oras kasi consultant lang naman po ang aking, although ako yung head, consultant lang po ako. At dahil nga po sa once a week lang ako pumapasok, minsan twice pag may mga problema kailangan si Mayor, naglagay po ako doon ng pastor na full time. E di dahil si Bishop ay kami po yung nagbibigay ng prayer, encouragement, mga kasalang bayan, kasal doon, at nagbibigay ng mga advices, mga moral values sa mga empleyado. Eh dahil nga po sa madalas nandun ako sa Amerika, Canada, 1 buwan, 2 buwan, di ako makauwi, 3 beses na po ako nagpaalam sa mayor namin. Nagpapaalam na ako na gusto ko na mag-resign kasi hindi ako visible most of the time sa City Hall. Although, ang planterya ko naman talaga ay consultant lang ni Mayor. Okay? Pero ang posisyon na nilagay niya sa aking head kasi nga, marami po akong mga nasasakupang pastor dito sa Parañaque at inaalagaan ko po yun, almost mga 50 siguro kami, mga 50, minsan lumalampas pa. At ang sabi sa akin ni Mayor, Bishop, di ka po pwede mag-resign. Malaki ang tiwala ko sa iyo at kahit wala ka rito, na ma-manage mo ang mga tao mo, sumusunod sa iyo ang mga pastors, ginagalang kanila, at dahil nga sa iyo, yung moral ascendancy ng City Hall ay gumanda ang takbo, pati ang ating blessing sa City Hall ay maganda. Okay? Okay, bakit ganon? Kasi nga, from time to time, lagi lang po ako nag-i-input ng mga positive word, positive thinking. Hindi, tatagumpay tayo nito. Kaya natin to. Ito lang ang gagawin natin. So, in doing that, happy ako, pero hindi ko akalain, sa pagiging positive ko po, ay ako pala ay naging spiritual magnet sa maraming mga tao. Meron silang nakikita na whenever I speak, whenever I share, people listen. At hindi nila ako binubo, hindi nila ako pinagtatawanan kasi nakita nila na kailangan nila ang mga salitang ito. So, mga kapatid, alam niyo po, kung nais niyo pong maging pagpapala sa marami, siguro alisin nyo na yung habit nila pag naiinis kayo, nagmumura kayo. Kasi bibelta rin sa iyo yan. Ako, hindi ko talaga natutunan ang magmura. Kahit kailan. Okay? At saka, kapag galit na po ako sa tao, mananahimik na lang po ako. Mas gusto ko palang biruin na lang siya ng biruin. Okay? Kaysa talagang manakit ako. Okay? Sa aking kapwa. Dahil galing ako doon sa isang pamilya na ang daming baril, ang tatay ko laging may baril, hindi ako makalakad na walang patalim, walang itak, at takot na takot ako parang na may nakasunod sa akin. But one day, nang makilala ko ang Panginoon,
pinalaya niya ako doon. Yung marumi na naglalaro sa isip ko, binuran niya yon. Kaya natutunan ko na kahit matulog sa kalsada, di ako natatakot. Kung patay, di patay, kay Lord naman ako, ano dapat kong ikatakot, di ba? At nakita ko pala na napakasarap pala sa buhay ng tao na kahit saan ka pwede kang maglakad na wala kang bodyguard. Okay? Wala kang bodyguard at ikaw lang mag-isa, wala kang sandata, nabubuhay ka at pag nakita ka ng tao, naroon ang pag-aalam nila sa iyo. Bakit? Kasi positive ka lang. Okay? Positive ka lang. Okay? Dapat maging positive tayo. Hindi tayo nega. Okay? Mahirap yung laging nega. Kasi pagkakasama mo yung taong nega, nako, pagsisisihan mo yun. Pagsisisihan mo yun. Okay? Mahihirapan ka talagang kausap siya. So, ipinapakita dito na dapat daw ang maging laman ng isip natin lahat ng positive. Okay? Kaya ka nahihirapan, kapatid. Kasi minsan, ang hirap na iyong tinataglay, ikaw na rin ang may kagagawan. Okay? Pag-isipan mo yun, baka magalit ka sa akin, okay lang kung magalit ka sa akin, pero sinasabi ko sa iyo, ikaw na rin ang may kagagawan na hindi mo namamalayan. Kasi, ini-entertain mo yung mga nakakatakot na bagay, yung puro ka pagdududa, puro ka pangamba, baka yung mister ko medyo bata sa akin, meron ng ibang chicks, ayan, at nang bababae na, naku, wag niyang gagawin sa akin yun, puro ka pang hinala ka dun, hinala dito, walang mangyayaring himala kung puro ka lang hinala, okay? Dapat positive ka, kasi pag positive, doon mo makikita ang paggalaw ng Diyos sa buhay mo. Okay? So ano po ang pinapakita dito? No? Ang ganda po nito, no? Kapag nahihirapan sa buhay, dapat matuto tayong ipagkatiwala sa Panginoon ang ating buhay. Ayan po. Maganda pong tips, ha? Dapat meron kang ginagawa sa loob ng bahay. Okay? Kaysa mag-isip ka, maging busy ka na lang. Mas maganda pa. Okay? Dapat gawin natin yung mga bagay na gusto nating gawin na meron tayong natututunan. Okay? Pwede kang mag-bake kung gusto mo, pwede kang mag-ihaw-ihaw, pwede kang magluto kung anong gusto mong lutuin, pwede ka naman magpakulot. Kung ano mga, sa palagay mo, mag-explore ka sa mga bagay na hindi mo pa na ginagawa para naman maging masaya ka. Sabi nga nung pastor ko, kung hindi ka daw makatulog, halimbawa, nagising ka ng alanganin, huwag ka na humiga doon sa sarili mong kama kasi hindi ka na makakatulog. Maghanap ka naman ng ibang lugar, doon ka humiga, makakatulog ka. Kasi pakiramdam mo, bago na naman yun. Okay? So, ito po. Minsan po, napakahalaga po ng ating isip. Ano? Kaya kailangan isip-isip, kung ano magandang isip, mag-isip tayo sa Panginoon, na kanya tayong matutunan. Okay? Kanya tayong masamahan. Bakit? Sabi nga dito, ito maganda po. Ano? Ito. Sabi sa verse 9. Dito rin po na, Filipos 4, nag-start po sa 6, 7, 8, 9. Sa 9 po sabi niya, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan. Tinanggap, narinig, nakita sa akin. Sa ganon, sa inyo ang Diyos nagbibigay ng kapayapaan. Tingnan mo ha. Marami sa atin ngayon, puro na lang pakinig ng pakinig, puro aral na lang aral na lang aral doon. Lahat pinapakinggan, kaya minsan masakit na ulo nyo, baka puputok na yung ulo mo. Ang gusto ko po sabihin sa inyo, ito po, hindi po maganda yung puro ka lang aral. Sasakit din po yung ulo mo. Lalo na pag kung sino-sino pinapakinggan mo. Minsan, yung inyong natututunan, i-apply nyo rin agad. I-apply nyo rin. Okay? Mag-i-enjoy po kayo. Okay? Mag-i-enjoy po kayo. Nakinig po ako sa mensahe ng pastor ko. Sabi niya, alam mo, ngayon quarantine, wala tayong ginagawa, dapat magtanim kayo. Marami kayong mga paso, marami kayong mga lalagyan ng tubig. Bakit nyo di-convert sa tayuan nyo ng mga pichay? So, ang ginawa ko, pagbaba ko, marami akong lalagyan ng tubig, pinaghati-hati ko na kaagad. Pumunta ko doon sa church, may construction, kaya nagahan ko kaagad ng lupa, pinataniman ko. Tuwing umaga, nagdidilig ako. Pero alam nyo, ang resulta, pagkalipas ng isang linggo, ilan sa mga tanim ko, puro patay na. Okay? Natuyo ko. Hindi naman talaga ako magsasakay. Tatay ko lang magsasakay. Natuyo. Sabi ko, ano ba ito? Ano bang kamay ko to? Sabi naman ni Erin, kasi kuya, maaaring hindi tama yung lupa. Di tama natin. Pag-aralan natin. Hanggang ngayon, mag-isang buwan na yung pichay ko. Dapat, magdadalawang buwan na nga, dapat ito i-harvest na. Wala.
bansot. Okay? Bansot. So, okay lang. At least, masaya ako na meron akong pinagkaligbangan na bago naman para sa akin. Okay? So, tandaan natin ang isip ay laging inaatake ng kaaway. Isip yun eh. Inaatake yun, binubulungan ka, kaliwat kanan. Kaya nga sabi sa huling talata doon sa Pahayag 12, sa baba, sabi niya, si Satanas daw yung accuser of the brethren. Yun daw yung laging nagko-condemn, wala kang kwenta, matanda ka na, madali ka na mamatay, ganito ka, ganyan. Maraming mga condemnation. Pero alam niyo, ano po yun eh, hindi po yan mga totoo. Huwag po ninyong paniwalaan. Hindi po yun totoo. Pinahihirapan ka lang. Ngayon, ito po ituturo ko sa inyo kung paano ninyong lalabanan yung mga condemnation na umaatake sa taingan nyo, sa puso ninyo, na talagang ginagawa kayong pinaparalyze kayo doon sa mga naririnig ninyong mga ganon. 2 Corinthians 10:3. Okay? 10:3 at saka 4. Kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamagitan ng mundong ito. So, sabihin, huwag ka makipagsalta sa masama. Okay? Huwag mong patulan yung kasamaan. Hindi ganun daw ang warfare na dapat sa atin. Sa verse 4, ang sabi, ang sandatang ginagamit namin ay sa pakikipaglaban ay hindi sandatan ng makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapabagsak sa mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatuwiran. Yon, sa mga maling pangangatuwiran. May mga naririnig tayo ng mga salita na talagang may inis tayo, magmumura tayo, pero alam niyo po, itong mga pananalitang ito, hindi naman dapat patulan. Okay? Pero marami sa atin, pinapatulan. Okay? Kahit na hindi naman dapat patulan, dapat minsan meron tayong, alam niyo, di ba? Kung titingnan mo yung butas ng tainga mo at butas sa kabila, parang magkapantay lang, di ba? At dalawa yung tainga mo. Sana yung tainga mo, isa lang butas. Kaya lahat ng papasok, pwede nang in-back mo. Hindi, may butas dito, may butas sa kabila. So lahat ng marinig mo dito, palabasin mo rito. Kung dito naman pumasok, palabasin mo dito. Kung hindi mo naman kailangan, bakit mo ba yan tatanggapin? Di ba? Pero iba, sa mundo, narinig dito, gagatungan pa, papalakihan pa, tapos bibeltahan, mananapak pa. Okay? So, yan po ang strategy ng mundo. So, sabi dito, ginagapi, sa verse 5 2 Corinthians 10:5, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas, laban sa kaalaman tungkol sa Diyos, at binibigyan namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. So, ang ibig sabihin, ano man yan, under pa rin yan sa kapangyarihan ng Panginoon. Tandaan natin, kahit ang coronavirus, although sabi nung iba pong mga friend na mga expert, wala raw po talagang gamot ang coronavirus kasi hindi naman daw po sakit. Kahapon may kausap ako doon taga-Amerika, sabi niya, yung coronavirus parang katulad lang daw po ng sipon yun. Bakit ang daming namamatay? Kadalasan na biktima matatanda. Bakit? Kasi pag na-stress ka na, natakot ka na, kasi walang gamot, pagka may naramdaman kang ganon, na nagka-pneumonia ka na, di ka makahinga, matutuluyan ka talaga sa takot kasi walang gamot. Kaya ilagay mo lang sa sakit sa isip mo, kaya ito walang gamot kasi hindi ito sakit. Di tapos ng problema mo. Kaya ito walang gamot dahil ito hindi sakit. At ako'y hindi tatablan nito dahil hindi ko siya pinaniniwalaan at hindi ko siya wini-welcome sa buhay ko. Pero, ako'y anak ng Diyos, balot ng kanyang kapangyarihan, kaya ako'y malaya dito. Ayun. At saka magtataka ka, no? Yung mga mayayaman lang ang nagkakasakit niyan, di ba? Napansin nyo, yung mga construction, yung mga galing bundok, yung mga bata, wala hindi tinatablan paano? Immune na sa ganong klaseng mga bakterya. Kaya minsan maganda rin pala ako, nagpapasalamat din ako sa Diyos na lumaki po ako, na talagang lumalangoy po ako sa putik okay? So, na-expose na ako sa ganong buhay, kaya thank God, okay? Thank God. Ngayon, ito po ang gusto ko ipaabot sa inyo, Okay, sa buhay natin. Alam niyo po ba, maraming tao lalapit sa Diyos, magdadasal. Maaring buhat-buhat ito kanyang problema. Panginoon, nakita lang ganito problema ko.
Kaya Lord, ibibigay ko na ito sa iyo. Lalapit sa Diyos, ibibigay yung kanyang problema sa Kanya. Ikaw na po ang bahala, Panginoon. Binibigay ko na po itong problemang ito sa iyo. Alam niyo po, pagkatapos po niya magdasal, tatayo siya, kukunin ulit niya kanyang problema. Kasi talagang ito, mahal na mahal ko talaga ito. Ang dami ko nang gasto, ginamit dito. So, mahal pala niya, kunwari lang, binibigay. Ang tawag doon, bigay, bawi. Okay? Bigay, bawi. Parang, alam niyo minsan, unawain niyo, minsan, huwag na kayo magagalit ng mga babae na nakikinig sa akin, ha? Kasi kadalasan ng mga babae, bigay bawi. Yung utak ba, hindi natitiyak, hindi sirado, parang madaling mag-alinlangan. Matuto po tayo kung paano po ba ang magkatiwala ng problema sa Diyos. Okay? Paano po ba ang magbigay ng problema sa Diyos? Kasi pagkatapos ko nito, magpipray na po tayo, di ba? At dapat, pagka tayo ay naghumingi sa Diyos na prayer, dapat kalimutan na natin yung mga problema natin. Huwag mo nang alalahanin yan. Kaya nga itong ating paksa, ito ano po ang ibig sabihin ng ECQ. Ang ibig sabihin po ng ECQ, Empowering Christian Under Quarantine. So, ibig sabihin, gusto ko lamang po kayong makargahan ng tamang mga informasyon sa buhay ninyo para lumakas po kayo. Then pagkatapos ng quarantine, hindi po tayo lulunga-lunga o yung lalampa-lampa, kundi tayo po ay para mga gutom na leon na talagang na-equip. Okay, mga full tank tayo, puno ng kapangyarihan. Yun po ang dapat, okay? Yun po tayo. Ngayon ito po yun, paano magdala ng problema sa Diyos. 1 Peter 5:7. Okay? 1 Peter 5:7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay. Okay? Sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa iyo. Okay, sipin ulitin mo yan, ha? Ipagkatiwala mo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay. Sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa iyo. Sino po Siya? Si Lord. Ano po ang Kanyang kapangyarihan? Abay, Siya lang naman ang lumikha sa iyo. Siya nagkabit lahat ng spare parts mo. Alam niya kung ano may problema ka. Kaya pagka nagpa-doktor tayo kay Dr. Jesus, alam niya kung anong pipihitin na spare parts sa katawan mo. Kung may diferensya yung utak mo, alam niya kung saan ugat ng utak mo ang kanya pipihitin lang. Siya ang gumawa sa iyo, di ba? Di-direct mo sa kanya ang buhay mo. Lord, binabalik ko po ito sa iyo. Sinusurrender ko po ito sa iyo. Please, pakipihit mo naman yung bahagi ng buhay ko na may problema. So, ano mangyari sa iyo? Abay, pag pinihit ka ni Lord, di ka na ngayon mahihirapan. Di ba? So, nakikita na natin ngayon na kaya pala tayo nahihirapan dahil minsan tayo rin na may kagagawan. Okay? Tayo din na may kagagawan. Okay. Ngayon, kaninang umaga, aaway-awayin mo yung asawa mo. Okay? Aaway-away mo, tatampo-tampo ka, dadabog-dabog ka. Okay? So, hindi umuwi muna yung asawa mo. Hindi ka na makatulog. Okay? Hindi ka makatulog. Talagang pagdating nun, sa halip na makikipagbati ka, aawayin mo pa ulit. Nako, ano ka? Siniswerte? Dapat hindi. Ikaw na nga nag-aaway Tapos ikaw pa rin makikipag-away. Kung mahilig ka pala makipag-away, bakit di ka nila magsundalo? Doon, bibigyan ka pa ng baril. At libre pa ang pumatay. Pero kung di mo naman yan ikakarer, tumino ka na please. Ayusin mo na yung buhay mo. Okay? Magtino ka. Okay? Pagkasabi mo sa katabi mo ngayon, mayroon ka ng katabi doon na nakikinig, magtino ka na. Ayusin mo yung ugali mo. Kaya maraming nagagalit sa iyo dahil ugali mo hindi maganda. Ayusin mong gandahan yung ugali mo. Kung di ka dumugin ng maraming tao, marami sa iyo nagmamahal. Alam niyo, sarap na mabuhay na maraming nagmamahal. Masarap ang mabuhay na maraming nagmamahal. Ako, ramdam ko po yun. Kahit saan ako pumaroon, ang daming taong nagmamahal sa akin. Bakit? Kasi hindi ako nagtatanim sa kanila ng anumang bagay. Mahal ko sila. Ayaw kong sirain ang aking sarili. Okay? At iyan lamang ang katangian na ibinigay sa atin ng Diyos. Yung puso niya. Bakit hindi ko ipamigay sa iba? Okay? So, siguro ngayon, mag-iisip ka na ngayon na, wow, medyo kailangan ko talagang ipagkatiwala ito kay Lord. Okay?
Alam nyo, ang maganda kay Lord, pag lumapit ka sa Kanya, walang registration eh. Di ba? Walang bayad. Lapit ka. Ayusin mo lang, maging totoo ka lang. At talagang pagmiministeryuhan ka. So, ibig sabihin, ito po yan. Pagkatapos ko po ipag-pray kayo, dapat magbago na ang pananaw natin. Sabi sa Bible, all things work together for good to them that love God and called according to His purpose. Maganda po yun. Di ba? All things work together for good. So, ibig sabihin, dapat tingnan natin na itong nangyayari, sitwasyon ngayon na naka-lockdown tayo, ay para din sa ikabubuti natin. Maganda yun eh. Ako talaga, nagpapasalamat ako kasi bagamat wala akong tigil dito sa loob ng bahay, maraming tumatawag, mag-broadcast ako, pero nakapagpahinga ako physically. Tapos nung araw, ang pinagpapasalamat ko, nung araw, nagbo-broadcast po ako sa radyo, 5 minutes lang, 3,000 ang binabayad ko. At nagbabiyahe pa ako ng 3 sakay. Isipin mo. At di ko pa nakikita kung sino ang listener ko. Ngayon, iba eh. Libre na. Alam ko pa kung sino nakikinig sa akin. Okay? Nasa bahay lang ako. At the same time, nakikita ko pa ang aking sarili habang nagtuturo ako. At nakikita nyo pa. Sabi nyo, wow, grabe, no? Ang gwapo pala nito si Bishop Yen. Makita mo, di ba? Uy, maganda pala itong lalaking to, no? Yan yung gano'n, di ba? Di ba? No, akin lang yun, pananaw, opinion ko lang yun. Huwag nyo kukontrahin, okay? So yun po, yun nasabi ng nanay ko. Okay, now, eto na po tayo. Magpe-pray na po tayo ngayon, okay? At ang akin po ngayon, andito po yung aking assistant, sa susunod po, maririnig nyo po yan. Magsasalita po ito. Ito po yung aking gwapong anak. At sa church namin, pupunta kayo, maraming mga dalaga at pagkaganda ng mga dalaga. Di ko alam kung sila ay nagsisimba para kay Lord o nagsisimba para dito sa anak ko. Okay? Kasi wala pa rin kasintahan to hanggang ngayon. Okay? So, this time po, atin pong, kaya po ako naggaganon lang kasi gusto ko pong makalma kayo, okay? Gusto ko pong makalaya kayo, ayan po, no? And maraming mga pastor nakikinig sa atin, gusto ko pong huwag niyo masyadong bigatan ang buhay, okay? So, ano man po yung mga pasanin mo ngayon, hawak mo, pwede ba natin ibigay kay Lord? Pwede ba natin ibigay kay Lord? Sabay-sabay yun. Nasa isip, ano ba yung gumugulo sa iyo, yung mga pangamba, yung mga alalahanin, yung mga stress, pwede ba natin ibigay kay Lord? At pag binigay natin, huwag na natin babawiin pa, Okay, so magpipray na tayo, Okay, let's pray. Lord, maraming salamat. Kasi meron kaming tatay na katulad mo. Hindi kami nahihiya at hindi kami natatakot at buo ang aming loob na makakalapit sa iyo. Totoo ang sinasabi ng banal na kasulatan na kung mayroon kaming pasanin, lumapit kami sa iyo at sa iyo naming ipagkatiwala lahat ng aming mga pasanin ito. Sa gabing ito, Panginoon, amin po itong ipinauubaya sa iyong mga kamay. Ano mang sakit meron kami, inaalay namin to sa iyo. Ano mang maling mga pag-iisip, pagdududa, mga pag-aalinlangan, takot, ay amin po yan ibinibigay sa iyo, Panginoong Sus. At hinihiling po namin na palitan mo ito ng kapayapaan. Palitan mo ito ng pag-ibig. Palitan mo ito ng kagalakan. Inaangkin namin ngayon ng kagalakan. Ulitin yung panalangin ito. Panginoong Sus, pumasok ka sa puso ko, maghari ka sa buhay ko, sumasampalataya ko sa iyo, na ikaw ang katulong ko at kasama ko araw at gabi. Pasimula ngayon, ang problema ko ay problema mo na. Dahil sa iyo ako nagtitiwala at ikaw ang aking Ama na nasa langit. Salamat sa kalayaan, kapayapaan na binigay mo sa akin ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Huminga po kayo ng malalim. Yan. Okay? Maayos na po ang ating
pakiramdam sa sarili natin. Okay? At meron po akong mga ilang kahilingan sa inyo. Sa mga bago lang kayo, ito po si Bishop Viena nagsasabing, salamat sa Diyos na meron kayong panahon na ibinigay sa gabing ito. Bukas po, linggo, alas 10, mayroon po kaming live stream. Okay, service po yan. Sabayan niyo po. Maganda po yung mensahe po doon na ibinigay. Okay? Pero sa gabi, wala po tayong broadcast. Tapos may sunod pa po yun, alas 4. Alas 4 naman ng hapon. Abangan nyo lang po, okay? Pakinggan nyo, mapagpapala po kayo sa ating po gagawin. Doon sa mga malalayong pinanggalingan, outside the country, thank you for your time, okay? I pray and I believe that God will bless you from time to time. And so with our brothers and sisters na nandito po sa labas ng Manila, salamat sa Diyos na iniingatan niya kayo at kami po dito sa Metro Manila patuloy niyo pong isama sa panalangin. Paki-comment naman po at kung ang mensahe ay para sa inyo na pagpala kayo, i-like niyo po, katapos doon po sa share, i-share niyo po sa inyong mga friend. I-share niyo po. Basta share niyo lang po. Huwag kayo mahiya. Ngayon, pagka tinanong ka, kilala mo ba ito? Upo. Kung mayroong tanong sa hindi mo sagot, patawagin mo sa akin, ako na lang po ang sasagot. Okay? Sa messenger, sasagutin ko na lang po. Pero natutuwa po ako sa mga comment ninyo kasi kayo po yung nagbibigay ng inspiration para lalo pa ako mag-research kung ano yung mga tama at magagandang dapat na pag-usapan natin. Itutuloy po natin itong nahihirapan ka ba? Okay? Nahihirapan ka ba? Itutuloy po natin to Monday, Tuesday. Okay? Monday, Tuesday. Para mas mayroon pa kayong mapakinggan at mismo sa inyo totally na pagkatapos ng sabihin mo, hindi na nahihirapan, masaya na ako ngayon. Okay? Masaya na ako at natutuwa ako. Okay? At natutuwa ako na andyan po kayo. God bless. Good night to everybody.